po, good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 27, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Queens Road, sa may Sangandaan po yan, Project 8 Quezon City. At dadalhin po natin sa may Mang Inas excuse me po, dadalhin po natin yan sa may Mang Inasal Sangandaan, sa may Quirino Highway, Pasong Putik, proper Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang spray tayo alcohol. Ang content po natin ni kalsada, at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pang dito lamang po yun sa loob, at wala pong pinapatungkulan sa bus. 20? Oo. Hindi po. Sige. Bumili tayo manik. Nagugutom na ako. Ay, bagong luto naman. Yung tutusin, mahirap lang magsalita, pero siyempre medyo medyo hindi safe. Pag nasa mga kali-kali kasi medyo hindi safe. Pero lilinisin na yan ni Lord. Diyan kasi yung mga pollution. Alam yan, ang mga health professionals natin. Conduct ng hearing na hindi naman senador. Tapos pinagmalaki pa, nadadalo siya sa White Ribbon Anti-Corruption Initiative. Baka hindi na siya makadala dahil ang human trafficking ay non-bailable. Ano siya magpapawin? Number 5. Basta tayo siya
ng white ribbon doon sa kanya. Gumagawa na ba yan? Talagang baka mabahiran yung white ribbon ng iba eh. Puti-puti man lang. Ano na lang mga matcha. Dadalo ka dyan. Delikado, delikado. Yung witness na obispo doon sa 18 Maris. Oo. Huwag lang. Huwag na. Kasi yung ano, gagawing imahe ng korupsyon. Tama. Ayun, tanong ko lang, may mga bata ba na pinanganak sa mundo na bigla na lang nagdesisyon na, ay, gusto kong mag-grade today. Or, ano, gusto kong malaksak sa kalye today. Or, parang masayang mamaril sa school today. Oy! Yes, maraming factors kung bakit ang mga kabataan ay nagiging marahas. Pero, kung ang mga tulad ni Robin Padillo, or Kiko Barzaga, and Duterte, yan, ang pinapalakpakan ninyo, naku, magtataka ka pa ba kung may mga batang be like, gusto ko maging tulad ni Robin, magaling sa barilan. Gusto ko maging tulad ni Duterte, mamumugot din ako ng ulo ng presidente. O, diba? Idol niyo ba naman? Laging uhaw sa dugo at laging inhit? Huwag lang magtataka kung pabata ng pabata ang mga papatay tao, mga greatness. Kung tuwang-tuwa kayo sa mga rape jokes sa leader, ng mga leader natin, mga leader na mahilig sa kel. Wala bang gusto mag-ing-ing-ing ng ulo ng presidente? Tulad ni Princess Sarah at Barbie, ay nanunutok ng kutsilyo dahil sa pick-up girl. Nang finger-licking good ng katulong, ng ulot. Walang respeto sa batas, bastos sa kababaihan, walang respeto sa buhay, at minumura ang Diyos. Aba, kung sisihin lang ang juvenile justice law, walay bata, manangandoy na mahimong kriminal. Ang prinsipyo, desisyon, o lihok sa mga kabataan, nahulma, na-shape na siya. Walang drop off dyan sa mga inasal na yan. Pwede naman po kami sa Petron. Petron dito. Hindi nga lang sang-ayon sa sinasabi ng kapwa ninyo. Eh, gusto nyo nang ipakulang, gusto nyo nang mawala siya sa mundo. Naging hobby nyo pang ipagdasal ang kamatayan ng kapwa mo. Na sana ma-grape at mapatay sila sa kasama ng pamilya. Oo. Tapos magtataka ka kung bakit ganyan na kabayolente ang mga bata. Baka hindi lang talaga batas ang problema. Sisihin ang mga sarili kung isa kayo sa mga sumasaludo at umapalakpak sa kultura ng karahasan na siya pinapamana sa kabataan. Ako sa conversation sa mga batang suspect sa Tacloban shooting, we see na gano'n na lang ang kalakas ang loob ng mga bata na gumawa ng krimen dahil sa pag-aakalang di sila mapaparusahan, which is very wrong. Mapaparusahan sila pagka they deserve it. Muna lang ang itlog ninyo at mga fake news peddlers, si Robin o si Kiko Barzaga, dahil sa pagpapakalat nyo ng disinformation regarding the juvenile justice law, na-inspire, napaka-motivating sa mga bata na amaw na gumawa ng krimen. But really, kahit pa gawin sigurong 1-year-old ang criminal liability, hanggat may mga tao dahil pinapalakpakan ang lahat ng kawalang hiyaan sa ngalan ng fanatismo, then we will keep raising violent and murderous children as a community. Japan? Hindi na problema sa mga role models. Mga manyak. Yan yung parang isang grupo yan. Kabal. Anong papakita mo sa mga bata? Alam
natin, sabi nga niya, ginamit niya yung salitang multifaceted yung problema, multifaceted ang solusyon. Pero napakahalaga kasi nung pamumuno, magaling, diba? Kung yung presidente mo, nag-radio, yan, no? Kung yung presidente mo, sinasabi na, parilin sa akin, yung mga rebelding babae, diba? Oo. Kung yung presidente mo, sinasabi, tatambak siya 100,000 bangkay sa Manila, etc. Ano kung tungkol yung pinamamahagi mo sa kabataan? Kung iniimbilo ka. Yun eh. Siguro naalala ninyo yung time, hindi pa buhay si Love din nun, ano? Merong commercial, lumabas nung 40 years old na si Ronald Llamas. Ngayon tayo, mga elementary pa lang. Naalala ninyo yung Public Service Act na yan. Very iconic yun. Isang ganda ko lang, sa mata ng isang bata. Ang mali ay nagiging tama kapag ginagawa ng isang matanda. Yeah! 40 years old si Ronald Llamas na. Nung lumabas, hindi naman ang tatay ng ad na yun. Ano po?